Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng banal na misa, katupan tayo maging marapat makibahagi. Aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong Diyos sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinaguyod mo si San Martin sa landas ng kababaang loob upang sapitin niya ang kadakilan sa kalangitan. Gawin mo ang aming sundan ang mga halimbawa niyang maningning upang kami marapati mong dakilain kaysa niya sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, alalahanin ninyong hindi sila, kundi tayo ang tunay na tuli. Sapagkat hindi tayo nanghahawak sa mga panlabas na tuntunin. Ang pagsamba natin sa Diyos ay sa Espiritu at na kay Kristo Jesus ang ating kagalakan. Kung sa bagay, mayroon akong sapat na dahilan upang manghawak sa mga panlabas na tuntunin. Kung iniisip ni Numan na may katwiran siyang magtiwala sa ganitong gawain, lalo na ako. Tinuli ako sa 8 araw mula nang ako'y isilang. Ako'y katutubong Hebreo, tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin. Kung sa pagsunod sa kautusan ang pag-uusapan, ako'y Pariseo. At sa sagisag ng aking pagsunod, inusig ko ang simbahan. Kung sa pagiging matuwid naman ayon sa kautusan, walang maipipintas sa akin. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan. Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Siya ay purihin, suubin ng awit ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Siya ay hanapin at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Ating gunitain ang kahangahangan niyang mga gawa, ang Kanyang paghatol, gayon din ang Kanyang ginawang himala. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat ng anak ni Jacob na Kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon,
Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw, buong sansinukob. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Ikain mo po, nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo, poon nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito, kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa o mawala ng isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ng 99 sa ilang at hanapin na nawawala hanggang sa matagpuan, hindi ba? Kapag nasumpungan na'y masay niyang papasalito, pagdating sa bahay, aanayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanan nagsisisit, tumatalikod sa kanyang kasalanan, kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. O kaya, kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Sisindihan niya ang ilaw, wawalisan ang bahay at hanaping mabuti hanggang sa masumpungan nito, hindi ba? Kapag nasumpungan na ito, ay anayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang nawala kong salaping pilak. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanan na nagsisit tumalikod sa kanyang kasalanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga rin po naman. Mga kapatid, marahil ay lahat tayo ay nawalan na. Nawalan ng gamit, nawalan ng kaibigan. At kapag ito ay hinanap at nagkataong nasumpungan natin nakita at natagpuan, matapos yung sabi nga marubdob na paghahanap sa mga ito, ay tiyak na mapupuno tayo ng kagalakan. Tiyak na mapupuno tayo ng kasiyahan na nag-uumapaw sa ating mga puso. At ito mga kapatid, ang nais ipaalala ni Jesus sa mga spiritual leaders noong panahon niya, partikular po ang mga eskriba at mga pariseo, na salip na batikusin siya dahil siya nakikihalubilo, nakikisalo sa mga publikano at mga makasalanan. Dapat sila'y maging masaya dahil ang mga taong itinuturing na makasalanan sa kanilang lipunan ay unti-unti nagbabalik loob sa Diyos. Unti-unti ay nagnanais makalapit sa ating Panginoon. Ang nais ng Diyos, matagpuan ang mga nawawalang sambahanan ng Israel. At ito rin yung dahilan, ito rin yung kahulugan ng 2 talinhagang ating natunghayan. Ang talinhaga tungkol sa isang nawawalang tupa
at ang talinhaga ng sa nawawalang salaping pilak na kung saan matapos ang paghahanap ng mga may-ari nito at matagpuan, kagalakan ang siyang naranasan nila. Si San Pablo sa ating pong unang pagbasa mula sa kanyang sulat sa mga taga-Filipos ay minsan nang nawala. Sabi nga niya, nung siya'y Hudyo pa, ang tingin niya, nung siya'y naniniwala pa sa Judaismo, marubdob ang kanyang pagiging pariseo sapagkat siya ay mula sa lahi ni Benjamin at gayon din ay talaga nga namang lahat tungkol sa kanya ay tungkol sa pagiging Hudyo niya, partikular sa kanyang pagiging pariseo, kung kahit patuloy niyang inusig ang simbahan. Pero nung siya'y matagpuan ng Panginoon na bago ang lahat. Nagkaroon ng kagalakan hindi lamang para sa kalangitan o sa ating Panginoon, kundi si mismong si San Pablo ay naranasan ang kagalakang ito noong siya ay matagpuan ng ating Panginoon. Mga kapatid, dito rin ngayon siguro magandang paalaala sa atin ng Diyos tungkol sa mga nawawala. Halimbawa po dito sa ating parokya, alam nating mayroong mga nawawala. Nawawala in the sense na maring dati-rati nagsisimba, pero ngayon ay hindi na. Maring dati-rati ay naglilingkod, pero ngayon ay hindi na. Maraming dahilan kung bakit nangyayari sa kanila iyon. Yung bang lumalayo sila sa simbahan, napapalayo sila sa Diyos. Maraming dahilan kung bakit may mga ganitong uri ng miyembro ng ating pamayanan ang nakararanas sa mga ito. At ito siguro mga kapatid ang magandang paalaala sa bawat sa atin. Misa kasi sa sobrang laki na isang parokya, hindi na natin alam, hindi na natin napapansin kung sino mga nawawala sa ating parokya. Yung hindi na nagsisimba, yung hindi na naglilingkod. Parang hindi na natin napapansin iyan. Pero ang sigurado nakakapansin diyan ay yung kanilang mga kaibigan. Yung kanilang mga kaibigan, yung kanilang maring pamilya, napapansin diyan. At hindi ba isang magandang tanda ng pagmamahal, tanda ng pangangalaga, na kapag meron tayong kakilala na nawala, muli ay hanapin, lapitan, kausapin, anayahan natin muli sa ating simbahan, sa ating parokya. Ang isang pari, hindi niya mapapansin kung sino mga nawawala, kung sino nagkukulang sa kanyang parokya, pero kanyang mga kapitbahay, pamilya, kaibigan, malalaman at malalaman ito. Isang mahirap na karanasan at masakit na karanasan ng isang Kristiyano, yung bang sa kanyang paglayo, hindi siya na-miss ng kanyang pamayanan. Sa kanyang paglayo, wala man lang lumapit at naganyaya sa kanya. Yan yung mas masakit na katotohanan na naranasan ng ating simbahan. May mga lumalayo, may mga tumitigil, iba napapansin pero hindi ito kumbaga para isinasantabi na lamang. Iba alam, pero parang walang pakialam. Lahat tayo mga kapatid, alam na merong mga nawawala. Kilala natin sila. Alam natin ang kanilang pangalan. Marahil hindi natin alam ang dahilan, o kung marites ka, alam mo ang dahilan. Pero sa likod ng lahat ng ito, isang magandang tanda ng ating pagiging Kristiyano, muli anayahan sila, muli akayin sila, muli ay
makasama natin sila sa ating pamayanan. Kapag sila ay lumayo, hindi naman sila nagiging hindi member ng pamilya ng Diyos. At sana tayo, kapag alam natin na mayroong mga ganyang Kristiyano, parokyano, huwag tayong tumigil na maging pamilya para sa kanila. Kapag tayo'y nakasumpong na nawawala, nagagalak tayo. Gayun din ang damdamin ng parokya, ng simbahan, at higit sa lahat ng Diyos. Kapag isang Kristiyano, isang member ng simbahan, isang binyagang Katoliko, ang nawala, pero hinanap at naakay natin palapit sa ating Panginoon. Amen. Ang Panginoon ng pastol na nakakikilala sa bawat isa sa atin sa ating pangalan. Ialay natin ang ating mga panalangin sa Diyos, nagtitiwala sa Kanyang personal na pag-ibig sa atin, ating itutugon, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang simbahan, naway maging buhay na tanda ng tunay na pagkalinga at buong pagmamahal na pagtingin sa mga tinanggihan ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang mga humiwalay na sa daan ng kabutihan, naway marinig ang tinig ni Kristo, ang mabuting pastol na tinatawag silang bumalik muli. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang mga kabataang naligaw sa bisyo, krimen o ipinagbabawal na gamot, naway matagpuan ang kanilang tunay na sarili at dangal at magbalik sa tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang mga nagdurusa o sinusubok ng karamdaman, naway mapagtanto na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pagkalinga at atensyon na ating ibinibigay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang mga yumao na dumaan sa pintuan ng kawan, naway magbuni kasama ang pastol at bantay ng kanilang kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Sa
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, minarapat mong si San Martin de Porres ay maging bagong nilikha bilang kawangis mo. Ipagkaloob mong kami ring pinagkalooban mo ng pagbabago ay makapaghain ng mga alay na kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon kinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesus upang ipamalas silang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming binibigay ng iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Itong pinanggalingang aming inililingon, dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel, pagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at ang lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Panginoon. Hosanna, Hosanna, Hosanna Sa kaitaasan, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaya sa ni Francisco naming Papa at ni Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubiling manakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Peace. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa
pag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Darito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanihan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinalalakas ng banal na pakikinabang, ay matutunawa kay San Martin de Porres para hanapin ikaw lamang at akuin ang bagong pagkatao sa aming pamumuhay sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Nearer, my God.
Panginoon ko at Diyos ko, ako'y Ako'y naniniwalang ikaw ay tunay na nariyan sa Santisimo Sakramento sa altar. Ang puso ko ay nagpupuri at sumasamba sa iyo ng buong kapakumbabaan. O anong ligaya ang makapagkaisa kay Hesukristo, ang makaniig siya ng walang pag-aalinlangan at pagbabantulot. Itulot mo nawa na akong abang nagpupuri sa iyo, na siya namang lubhang dakila sa ibabaw ng lupa, ay mapagindapat na sambahin ka ng walang hanggan sa kalangitan. Amen. Panalangin kay San Judas Tadeo. O kabanal-banalang apostol San Judas Tadeo, tapat na lingkod at kaibigan ni Jesus, dahil kay Iscariote na nagkanulo sa iyong mahal na Panginoon, ay nakalimutan ka ng marami. Ngunit ikaw ay kinikilala ng Santa Iglesia at pinararangalan bilang pintakasi ng mga walang pag-asa. Ipanalangin mo ako na isang kalunos-sunos na Na makasalanan, gamitin ang iyong karangalan at kapangyarihan upang dulutan ng lunas at awa ang mga dumudulog sa iyo. Saklolohan mo ako ng maigpit na pangailangan upang mata mo ang kalinga at aliw ng langit sa lahat kong mga hilahil, hapis at tiisin, lalo na ang aking mga kaibigan ngayon. Pasasalamatan ko ang Diyos sa kasama mo at ang mga santo at manghel sa langit magpakailanman. Ipinangangako ko, O San Judas Tadeo, na lagi kong gugunitin ang biyayang ito at kailanman hindi ako titigil sa pagpaparangal sa iyo bilang tangit makapangyarihang patron at sisikapin kong akitin ng iba na maminto sa iyo alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Apostol San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami at lahat ng dumudulog sa iyo. Apostol San Judas Tadeo, huwala ng kababaang loob, salamin ng pagtitiis, lirio ng kalinisan, alab ng pag-ibig sa Diyos. Ipanalangin mo kami at lahat ng dumudulog sa iyo. Apostol San Judas Tadeo, aliw ng mga nalulumbay, takbuhan ng mga makasalanan, saklolo ng mga nahihirapan, tanging pintakasi ng mga walang pag-asa. Ipanalangin mo kami at lahat ng dumudulog sa iyo. Para sa intensyon ng Santo Papa, mga obispo, kaparian, sambahin ng parokya ng San Juan Bautista, at para sa ating mga personal na at natatayang kahilingan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, papasamin ang kariyan mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman na yung anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sacramentum veneremur genuin et antiquum documentum novo zeta tritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus quoque sit et
Panem de cielo prestitisti eiis. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus qui nobis ob sacramento mirabili, passiovis tui memoriam reliquisti, tribue que sumus, ita nos corporis et sanguis tuam sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum, in nobis iuter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pagpupuri. Purihin ang Diyos, Purihin ang kanyang santong ngalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang dugo. Purihin si Jesus sa Santisimo Sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang maluwalhating pag-akyat kay Maria, kaluluwa at katawan. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at kanyang mga banal. Amen. Hosanna